Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay magbabahagi na naman tayo ng samut-saring kwento na naaayon pa rin sa mga tunay na karanasan. Medyo mahaba-habang kwento po ito mga kaibigan. Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel upang updated kayo sa mga bago nating uploads. Halina, sabay-sabay nating pakinggan ang mga kwentong talaga namang nakakapangilabot. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako nga pala si Mayang. Ibabahagi ko lang ang aking karanasan sa aswang noong sumama ako sa aking kasintahan sa probinsya nila sa Mindanao. Taga Bacolod po ako, Sir Alex. Pumunta kami sa kanila sa Agusan. Nangyari ito way back 1999. Magkasintahan pa lang kami noon pero naging asawa ko rin siya. Sumama ako sa lugar nila dahil gusto niya na ipakilala ako sa kanyang pamilya at sa mga kamag-anakan. Pinigilan ako ng aking mga magulang kasi tinatanong nila kung sigurado na ba raw ako sa aking gagawin dahil magnobyo pa lang kami ni Jason. Opo, Nay, Tay. At kapag makaipon na kami, magpapakasal na po kami sa kanilang lugar. Pero kasi anak, ang layo nun. Okay lang naman po dahil hindi naman po ako pababayaan ni Jason. Ay, ikaw ang bahala anak pero sana. Alam mo kasi kung ako lang, dito na lang kayo. Okay lang po malayo, Nay. At kung sakaling hindi maganda ang takbo ng buhay namin doon, babalik din po kami rito, di ba Jason? Opo tita, tito. O sige, ingatan mo na lang ang anak ko Jason. Opo tito. Tay na lang itawag mo sa akin, total magpapakasal din naman kayo. Sige po tay, salamat po, Nay. O sige, mag-iingat kayong dalawa. Sa mga sumunod na araw, bumiyahe na kami Sir Alex hanggang sa makarating sa lugar ng aking partner. Di nagtagal ay nakapagtrabaho ako doon sa isang parlor. Nagustuhan ko talaga ang lugar nila. Mababait ang mga tao. Yung tipong hahatiran ka ng pagkain tuwing tanghali kapag marami silang luto. Ganun po yung mga kapitbahay. Lumipas ang ilang buwan ay nagkasakit ako kung kaya dinala ako ni Jason sa isang matandang babaeng manghihilot. Sabi kasi ng kanyang nanay, maganda daw yung bagong lipat na manghihilot sa may sapa. Nasubukan na raw kasi nila yon. Ayon pa sa kanya, dati ay may manghihilot sa kanila na magaling din kaso umalis na yon. Mabuti nga raw may pumalit eh. At yun na nga. Sumama naman ako sa pag-asang mawala ang aking hindi magandang pakiramdam sa katawan. Pagdating doon, pinapasok kami sa maliit na kubo ng manghihilot at agad na pinahiga. Nagtaka ako dahil ang unang hinawakan ng manghihilot ay ang aking tiyan. Hinimas niya ito, Sir Alex. Maya-maya nagtanong siya. Kailan ang huling dalaw mo, Iha? Ha? Hindi ko na po matandaan manang eh. Alam mo kasi, buntis ka kaya sumasama ang pakiramdam mo. Ha? Ganun po ba? Oo, Iha. Nagkatinginan kami ng aking Mr. Sir Alex at natuwa sa balitang iyon. Sabi ng matanda, dapat maingat daw siya sa paghilot sa akin kaya yun ang kanyang ginawa. May mga parte raw kasi ng katawan na hindi dapat galawin. Pag-uwi namin, tinanong ko si Jason kung paano nalaman ng manghihilot na buntis ako. Sagot niya, baka yung manghihilot daw na yon ay may kakayahan na malaman na buntis ang isang tao. Meron daw kasi noon eh. Hindi namin pinag-isipan ng masama. Sa halip, tuwang-tuwa kami sa nalamang balita. Matagal na rin kasi namin na gusto magkaanak ng aking asawa. At isa pa, gumanda rin talaga yung pakiramdam ko pagkatapos ng hilot na yon. Ngunit matapos noon ay nagsimula rin akong makaranas ng mga kababalagan. Mga hindi maipaliwanag na karanasan tuwing gabi. Gaya na lamang ng mga huni ng tiktik
at hindi malamang hayop sa aming paligid. Meron pang mga kumakaluskos sa aming dingding at minsan naman parang may gumagapang sa bubong. Yung bahay kasi namin gawa sa kahoy at nipa naman yung bubong. Kaya maririnig mo talaga yung mga kumakaraskas at ako lang lagi ang nakakarinig nun, ang asawa ko hindi. May isang gabi pa, hinahalukay talaga ang pawid kaya sinubukan kong gisingin si Jason nun. Paggising niya, nawala naman yung ingay. Isang umaga, ikinuwento ko sa aking binan ang mga naririnig ko tuwing gabi. Ang sagot naman nila, baka mga paniki lang kasi mahilig daw ang paniki dumapos sa mga dulo ng bubong. Na totoo naman din kasi minsan may nakikita akong ganun. Nang mag-4 na buwan na ang aking tiyan, Sir Alex, tuwing hapon ay naliligo ako dahil naiinitan ako tuwing gabi. Lagi naman po akong tinatanong ng aking asawa kung hindi ba raw ako nanlalamig. Kasi malamig din talaga ang klima sa kanilang lugar. Sagot ko naman, tuwing gabi kasi akong naiinitan Di ko nga alam kung bakit. Dati hindi naman ganito. Siguro dala lang ng pagbubuntis mo yan, mahal. Kaya nga Hanggang sa isang araw pa, Sir Alex. Gabi na ako naligo noon. May banyo naman kami sa kusina. Siguro mga 8:00 na yon at tapos na kami kumain ng hapunan. Maya-maya pa, may naririnig akong parang lipad ng manok. Yung pakpak nito. Alam niyo yung pangsabong na manok? Yung pumapagaspas bago titilaok. Ganon na ganon ang pagaspas na aking narinig noon. Pero ang nakakapagtaka lang ay wala naman kaming manok na alaga. Hanggang sa parang may dumapo na sa aming bubong sa may banyo. Doon na ako nakaramdam ng kilabot. Imbis na magsishampoo pa ako noon ay napakaripas ako ng takbo palabas at pumasok sa bahay namin na ipinagtaka naman ni Jason kasi namumutla ako. O ba't parang takot na takot ka? Kasi may dumapo sa bubong ng banyo Agad na kumuha ng flashlight ang aking asawa at inilawan ng bubong. Wala naman siyang nakita. Inilawan niya rin ang taas na bahagi ng bahay namin. Wala rin po siyang napansin na kakaiba kung kaya. Sinabi niya, daga lang yung narinig ko. Pero para sa akin, Sir Alex, ay napaka-imposibleng daga lamang yon gawa ng mabigat talaga. Ang dumapo roon at may pagaspas pa ng pakpak. Yung paligid po kasi ng bahay namin ay puro mahahabang damo at makahoy. Na kung may taong uupo ay hindi mo talaga makikita sa haba ba naman ng mga halaman. So ayun na nga po. Hinayaan na lang namin iyon kasi sabi ng partner ko wala lang yon. Pero dahil sa mga kakaibang nararamdaman at naririnig ko sa paligid tuwing gabi, nagsisimula na akong makaramdam ng kaba. So makalipas ang ilang linggo nun ay naisipan namin, sir, na magtinda kesa naman tumambay lang ako. Kaya nagtayo ang aking asawa ng maliit na tindahan. Isang hapon, tipong dumidilim na. Napadpad ang manghihilot at bumili siya ng bigas. Kinamusta niya agad ang aking pagbubuntis. Sagot ko naman, ay okay lang po manang. Eto, minsan gusto kong matulog pero hindi makatulog. Oo. Kasi dala yan ng pagbubuntis mo, iha. Bumisita ka nga sa bahay ko para mamonitor ko yung pagbubuntis mo. Pinapunta niya ako bukas daw agad, Sir Alex. Tinanguan ko lang siya pero hindi ako pumunta sa kanila. Ewan ko ba, bigla na lang akong nakaramdam ng hindi maganda sa kanya noon. Yung bibig niya, habang nagsasalita ay nakikita kong parang tutulo na ang laway nito. Pagkatapos ay panaytingin siya sa aking tiyan. Kinabukasan ng kaparehong oras, bumalik na naman siya sa tindahan at bumili ng dilata. Tinanong niya bakit hindi raw ako pumunta. Ang sinagot ko na lamang, maayos naman ang aking pakiramdam kaya hindi na ako pumunta sa kanila. Tumango ang matanda pagkatapos ay umalis. Kinagabihan, Sir Alex, bandang mga 11:00 ng gabi, malapit na akong makatulog noon.
sobrang tahimik ng paligid kasi alam niyo naman probinsya eh. Daming huni ng kuliglig, malalakas pa ang iba. Nang bigla na lang umalulong ang mga aso sa paligid. Nahintakutan talaga ako noon gawa ng unang beses ko sa aking buhay na makarinig ng mga alulong ng aso na sabay-sabay talaga. Ang mister ko ng gabi na yon ay nakainom kaya tulog na tulog ito. Hindi ko na lang ginising kasi ayokong maputol ang tulog niya. Kinilabutan talaga ako noon sa alulong ng mga aso kasi parang may nakikita silang hindi pangkaraniwan sa paligid. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Ang ginawa ko, nagtalukbong na lamang ng kumot, nagdasala at sumiksik sa aking mister. Kahit naman papaano, matapos magdasal ay nakatulog po ako. Kinabukasan noon, maaga pa lang ay dinig ko ang mga pinag-uusapan ng mga tao sa labas. Yung mga dumadaan sa tindahan ko at tumatambay. Ang pinag-uusapan nila, yung sabay-sabay na alulong kagabi ng mga aso. Sabi nung isa, parang may aswang daw sa kanila kasi yung mga aso nila talaga yung sobrang ingay. Yung bahay nila sa unahan lang ng bahay namin. Pero malayo po yun, Sir Alex, gawa ng malalawak ang lupa. Seryoso silang nag-uusap. Ako naman, wala ako sa tindahan pero nakaupo lang ako noon, hindi nagpapakita at nakikinig lamang sa kanila. Chismosa din po ako noon, Sir Alex. At yun na nga po, natakot din talaga ako sa mga alulong na yon. Sa isip-isip ko may inaaswang na kapitbahay na pag-aakala ko sila ang inaaswang ngunit mali pala. Dahil ako pala ang binabalik-balikan at ang aswang nakakausap ko lang pala. Isang araw, napagpasyahan namin ng mga pinsan ng aking mister, isang lalaki at dalawang babae, na manguha ng buko sa dulo sa likod ng bahay namin. Dumaan ang manghihilot, huminto ito at lumapit. Oy, nandyan pala kayo. Ikaw pala yan, Manang. Opo, nangunguha po kami ng buko. Palingon-lingon siya sa paligid. Pero pagkasabi ko na kami, tanong niya, saan mga kasama mo? Ayun po, Manang, nasa ibabaw ang isa. Yung dalawang babae naman po may kinuha lang sa bahay. Kaya pala. Sagot nito habang nakatingin sa akin. Nakatayo lang siya noon at nanunood, nakikipagkwentuhan. Kumusta na raw ang aking tiyan? Basta kapag magkikita kami, sir, pagbubuntis ko agad yung kanyang tinatanong. Sagot ko naman, maayos lang ako. Hanggang sa mapunta ang usapan namin sa mga pamahiin, Sir Alex. Yung mga bawal-bawal tapos sinabihan niya ako. Wag na wag daw akong maniniwala sa mga albularyo lalo na kapag may ipapasuot na gamit. Dahil makakasama raw yun. Lalo na malaki-laki na ang aking tiyan. Hindi ko alam bakit ganun ang sinabi niya pero hindi ko na lang pinansin. Maya-maya, nagpaalam siya at umalis. Ang matandang manghihilot na yon ay lagi siyang bumibili ng kung ano-ano sa tindahan namin tuwing hapon. Pero sa lahat ng binibili niyang sangkap sa pagluluto, Sir Alex, ni minsan, hindi siya bumili sa akin ng asin at bawang na ipinagtataka ko kalaunan. Hanggang sa naikwento ko ito sa aking benana. Sagot niya, hindi kaya may pagkaaswang ng manghihilot na yan? Kaya nga po, Nay. Alam ko na. Malalaman natin yan. Paano po? Ganito gawin mo, nak. Maglagay ka ng asin sa upuan, doon sa labas ng tindahan mo at magdurog ka ng bawang. Kung mag-react siya, alam mo nang gagawin mo. Layuan mo yung matanda na yan. Opo, Nay. Agad ko namang sinunod ang payo ng aking benana. Pagsapit ng dapit hapon, gaya ng aking inaasahan, magtatakip silim na. Nakita kong paparating na ang matandang manghihilot na may daladalang cellphone. Ngunit bago siya makalapit sa aking tindahan, bigla na lamang itong huminto at may inamoy-amoy sa hangin. Matapos noon ay parang suminghal siya
at pasimpleng dumiretso sa unahan. Ako na nakaupo lang na nakatago para hindi makita, ay kitang-kita ko ang kanyang reaksyon. Nakasilip lang ako sa maliit na butas noon. Talagang nangilabot ako kasi totoo nga, mukhang may hindi tama sa manghihilot gawa ng nababahuan siya sa dinurog na bawang. Makalipas ang ilang minuto, nakita kong bumalik ang matanda pero hindi na dumaan sa tapat ng aking tindahan. Patingin-tingin na lang kung may tao ba tapos dumiretso na pauwi sa kanila. Pagdating ng binan kong babae, sinabi ko ang nakita ko sa kanya. Ang naging sagot nito, wag na akong makipag-usap sa matanda na yon. Kaya pala panay ang balik niya Hindi lang pala basta bibili ang kanyang pakay, kundi inaamoy-amoy niya ang sanggol sa aking tiyan. Kaya pala nay, minsan hindi naman siya bumibili Nakikipagkwentuhan lang talaga sa akin dito. Tapos sinabihan niya ako na wag daw lumapit sa mga albularyo. Nako anak, mukhang may balak nga yan na masama sa'yo. Ayaw niyang lumapit ka sa albularyo dahil ayaw niyang magkaroon ka ng panangga sa katawan. Ganun po ba, Nay? Oo. Kaya mag-iingat ka ha. Bukas pupunta tayo sa albularyo. Sige po, Nay. Kinagabihan nun, Sir Alex, sobrang takot ko gawa ng bigla na lang parang may nauntog sa silong ng bahay namin. Parang ulo talaga ng tao kasi malakas ito. Malakas yung pagkauntog. May ginawa kasing harang ang mister ko sa isang bahagi ng sahig namin dahil malambot na ang kawayan. Doon nauntog ang kung sino mang naroon sa silong ng mga 11:00 ng gabi. Hindi ako nakatulog nun dahil pakiramdam ko ay may nanunood sa akin. Nilakasan ko na lamang ang lampara at nagdasal. Nakatulog ako, Sir Alex, nasa mga 2:00 na ng madaling araw. Kinabukasan, nagsimba kami. Pagkatapos ay agad na nagtungo sa albularyo. Kinuwento namin ang tungkol sa kakaibang kilos ng manghihilot. Ang naging sagot ng albularyo, tama kayo sa hinihinala nyo. Parang aswang nga yan dahil ganyan kumilos ang mga aswang. May mga aswang talaga na magaling din maghilot. Nakakagaling din sila sa katunayan. Pero mag-ingat lang, baka may binabalak na masama. O eto, ilagay mo sa loob ng tindahan mo. Pansinin mo kapag nandyan ang matanda kapag ito'y maglilikha ng bula. Kumpirmado, aswang. Mag-iingat ka. Sige po, Manong. At eto naman, isuot mo upang hindi ka basta mahawakan. Ano naman po yan? Panangga ito sa mga aswang. Sige po. Isang bagay na nakabalot sa kulay pulang tela ang pinasuot sa akin ng albularyo. Wag na wag ko raw alisin kahit na maligo, hindi naman daw mababasa yun kasi nakabalot ng plastic sa loob. Kinabukasan agad noon, Sir Alex. Agad kong inalis ang mga asin sa upuan sa labas ng aking tindahan, pati na yung mga bawang na dinurog upang lalapit ang matandang manghihilot. Hinihintay ko lamang siya noon. At hindi nga po ako nagkamali, pagkat lumapit nga siya at bumili ng bigas. Pagtingin ko sa langis, kumpirmado. Bumubula nga ito, Sir Alex, na ibig sabihin aswang nga ang manghihilot. Matapos niyang bumili ay hindi muna siya umalis. Sa halip ay nakipagkwentuhan ito sa akin na akala mo sobrang close namin. Nadulas pa nga ang dila nito at nasabi niya na ang bango raw. Subalit nakahalata siya na may tinitignan ako sa baba, kaya nagtanong siya kung ano ito. Siguro, nahalata niya rin sa mukha ko, sir, na natatakot. Walang pag-aalinlangan. Pinakita ko sa kanya ang lana. Pagkakita niya ay bigla itong nagpaalam dahil magsasaing pa umano siya. Ngunit ang mga mata nito ay bigla na lamang nanlisik. Ako naman kinilabutan kaya pagtalikod niya ay dali-dali rin akong umalis ng tindahan at pumasok sa loob ng aming tahanan. Tinanong ako ng aking asawa bakit nagmamadali.
Ang sagot ko sa kanya, kumulunga ang langis nang dumating ang manghihilot. Binalaan niya ako na wag nang lumapit sa matandang iyan. Ngunit kinagabihan lang noon, Sir Alex. May tiktik na pabalik-balik at paikot-ikot sa aming bahay. Sobrang agresibo nito na akala mo wala na siyang pakialam. Hanggang sa dumapo ito sa bubong. Gising pa kami ng asawa ko noon dahil pinag-uusapan namin yung matandang manghihilot. Ang ginawa niya, Sir Alex, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at sinabuyan ng mainit na tubig ang nilalang na nakapatong sa aming bubong. Maniwala man kayo o hindi, may natamaan siya sa bubong na bigla na lamang sumigaw na parang boses babae. Pagkatapos ay may lumundag pababa sa lupa, tumakbo, at sa unahan ay may lumipad na malaking nilalang. Grabe talaga ang panginginig ko noon, Sir Alex. Dito ko nasabi totoo nga ang mga aswang. Lalo pa, nang malaman namin ang isang bagay kinabukasan. Ang pinsan ko ay nagtungo sa bahay ng manghihilot na kunyari magpapahilot kasi sinabi namin sa kanilang nangyari kagabi. Pagdating doon, hindi sila hinarap ng manghihilot at ang sabi nito, nagsalita lang siya sa loob ng kanyang kwarto na hindi muna makakapaghilot sa mga araw na yon dahil masama raw ang kanyang pakiramdam matagal na. Nang dahil doon, umuwi na lamang sila. E di mas tumindi pa yung paghihinala namin noon. Yung manghihilot na ang naging paksa ng mga tsismosa sa labas. Hanggang sa may nakakita, Sir Alex, at nakapaghatid ng balita sa amin. Ayon sa kanila, may lapnos daw sa mukha ang matanda at sa balikat, kaya hindi ito nagpapakita sa mga tao at hindi rin nanghihilot. Ang lapnos niya, tingin namin, ang mainit na tubig na sinaboy ng aking asawa sa bubungan. Mabilis kumalat ang tsismis, mabilis pa sa 4:00. Hindi nagtagal ay nalaman na lang namin na umalis sa lugar ang manghihilot na yon. Ang dahilan, nabuking siya ng mga kabaryo na hindi pala ito basta ordinaryong tao, kundi isang aswang na naghahanap lamang ng mabibiktima na kagaya kong mga buntis sa aming baryo. Kaya pala ayon sa aking binana, meron daw nakunan dati. Ilang buntis na rin daw yon. Hindi nalaman kung bakit nahuhulugan. Pero kami, tingin namin ay dahil nagpahilot sila sa isang aswang at binabalik-balikan tuwing gabi hanggang sa tuluyang makuha ang ipinagbubuntis nila. Hello po sa lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Alex, at sa iyong tagapakinig. Ako nga pala si Ken. 1 taong gulang na ang anak namin noon nang mag-decide kami na sa probinsya na ng misis ko manirahan. Sumubok kami sa pamumuhay sa kanila. Nakahanap naman agad ako ng trabaho at naging maayos din naman kahit papano ang takbo ng aming buhay doon. Nakakuha ako ng trabaho sa tulong na rin ng mga kamag-anak ni misis. Nung medyo nakaipon na pagkalipas ng ilang taon, ay nagpatayo kami ng sariling bahay sa lupa nila Miriam sa bukid na napapabayaan na lang. Maliit na bahay lang ito, gawa sa kahoy. At habang ginagawa ang bahay namin ay palagi kaming bumibisita. Halos araw-araw din po yun. Minsan kasama ko ang mag-ina ko, minsan ako lang. Meron kaming nag-iisang kapitbahay doon na itago na lang natin sa pangalang Amelia. Siya lang ang bukod tanging kapitbahay na kahit papaano ay matatanaw ang bahay niya mula sa bahay namin. Ang iba, distansya na. Sobrang bait ni Manang Amelia sa amin. Nang malaman niyang doon na kami maninirahan, ay siya talaga ang unang lumapit sa amin at nagpakilala. Ako nga pala si Amelia. Natutuwa lang ako dahil may kapitbahay na ako rito.
Magandang hapon po, Manang. Ako nga pala si Ken at ito naman ang aking asawa, si Miriam. Pakilala namin sa kanya. Magmula nun, Sir Alex, lagi na siyang nabisita sa amin at halos araw-araw din po. May dalang pagkain at kung ano-ano pa. Minsan may dala siyang pangbungkal sa damo tapos nililinisan niya ang harap ng bahay namin para umano walang lamok. Baka makagat daw yung anak namin at magkadengge pa. Kaya ayun, nahiya talaga kami sa kanya. Okay lang, Ken. Miriam, ganito naman talaga ako. Natutuwa lang talaga ako at may kapitbahay na. Sa tura nito, naalala ko kagad ang nanay ko. Parang nanay ko talaga siya, Sir Alex, kung umasta. Pero nahiya talaga kami sa kanya kaso ayaw nitong magpapigil eh. Kaya wala kaming magawa kundi ang paglutuan na lamang ito ng masarap na pagkain. Nung kumakain na kami, ay konti lang yung kinain niya. Bakit daw nag-abala pa? Hindi raw siya masyadong kumakain ng matataba at maaalat na pagkain dahil matanda na at may dinaramdam na raw sa kanyang katawan. Araw-araw dumadaan talaga si Manang Amelia sa aming tahanan, nakikipagkwentuhan kay Mrs. Ang anak namin ay 1 taong gulang na mahigit ng mga panahon na yon. May mga pagkakataon, Sir Alex. Si Manang Amelia mismo ang nag-aalok na siya na lang ang magbabantay sa anak namin kapag may importanteng pupuntahan kami ni Mrs. Yung anak ko, wala namang pili yun sa tao. Kahit sino lalapit. Basta makapaglaro, okay na okay siya. Kaya nga noong doon pa kami sa biyanan ko nakatira, bahay ng mga magulang ng aking asawa, ay bantay sarado talaga ito dahil madali lang makidnap sapagkat kahit sino sasama talaga siya. Ngunit kay Manang Amelia, unang araw pa lang ay ayaw na ng anak namin sa kapitbahay na yon. Kakaiba ang kanyang reaksyon. Tipong parang hindi tao ang kanyang nakikita kasi takot na takot siya. Pero dahil bata nga, siguro dahil lang sa kulubot na mukha, matanda na at saka maputi ang buhok. Yun siguro ang ikinatatakot ng aking anak. Noong natapos na ang bahay namin, sir, ay may kinausap ang aking asawa na pari kasi pabibindisyonan namin bago tirahan. Maaga pa kami ni Mrs. noon nagtungo sa aming tahanan. Nauna kami. Kaming 3 ng anak ko kasi doon na lang namin hihintayin ang pari. Nang araw din kasi na yon lilipat na kami. Nandun na ang mga gamit namin sa loob ng bahay. Pagdating nga namin doon, ay agad akong naghanda para sa pagkain ng pari. Hindi nagtagal ay dumating naman si Manang Amelia. Nakipagkwentuhan siya sa amin pero dinala ko na lang ang anak ko sa loob kasi natatakot talaga siya sa matanda. Maya-maya, dumating na nga ang pare kasama ang aking mga biyanan at yung mga pinsan ni Mrs. Paglabas ko mula sa kusina ay wala na si Amelia kung kaya tinanong ko ang aking asawa. Ayon sa kanya, bigla na lang daw nagpaalam si Manang Amelia at umalis pagdating ng pari. Napatanong naman ang biyanan ko kung sino yung kausap ni Miriam. Ang sagot niya, kapitbahay namin, si Amelia. Doon ang bahay nila sa unahan. Ngayon ko lang kasi nakita. Sinimulan na ang pag-bless ng bahay. Matapos noon ay kumain na kami ng pananghalian. Akang-taka si Mrs. Bakit hindi bumalik si Manang Amelia kasi? Kung kami-kami lang dun, halos maghapon nga yun eh. Pabalik-balik para makipagkwentuhan sa Mrs. ko. Pinabalik kasi yun ni Mrs. kasi nga, magpapabless kami ng bahay. May konting salo-salo. Sumagot naman daw ito na oo. Bumalik naman siya. Pero noong umalis na sila at kami na lang naiwan. Inaya namin siyang kumain pero ayaw niya. Gaya ng dati, gusto niya lang makipagkwentuhan. Sa sumunod na araw, maaga pa ako pumasok noon. Nakita ko si Manang Amelia sa unahan na nakatayo. Nakatanaw sa direksyon ng aming bahay. Nang bandang mga 9:00, ayon kay Mrs., ay nagtungo sila ng anak ko sa tindahan para bumili ng makakain. Nakipagkwentuhan sa kanya yung may-ari ng tindahan. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Gina. Itong si Aling Gina, meron itong maitim na parang guhit sa mukha na parang dating nasunog. Umitim ang balat at pahaba ang bakas. Hindi naman daw siya tinanong ni Mrs. Pero sinabi daw nito sa kanya na nadisgrasya sila noon sa motor.
Yung mukha niya ay nagasgas daw sa simento kaya nagkaroon ng itim kasi parang nasunog. Masaya raw silang nagkukwentuhan kasi nga bagong kapitbahay lang kami. Hanggang sa madako ang usapan nila tungkol sa isang kapitbahay na palakaibigan. Sabi ni Aling Gina sa kanya, "Lumayo ka sa kanya, buntis ka pa naman." Ha? Sinong sa kanya? At hindi naman ako buntis. Hindi ka pala buntis. Pautal-utal na sagot ni Aling Gina. Akala ko kasi buntis ka eh. Basta huwag kang lumapit sa isang matanda dyan sa unahan. Babala nito sa asawa ko. Kinagabihan nun pag uwi ko, Sir Alex, bungad agad sa akin ng aking asawa. "Kenji, may sasabihin ako ba?" "O ano yun?" "Ang weird ng sinabi ni Aling Gina." "Sinong Gina?" "Yung may-ari ng tindahan sa unahan." Gina pala pangalan niya." "O bakit?" "Pinalalayo niya kasi ako kay Manang Amelia. Pero hindi niya binanggit ang pangalan ng matanda. Tinuro niya lang ang direksyon ng bahay nito gamit ang kanyang nguso. Sabi niya baka marinig daw kasi kami eh." "O bakit daw?" "Wala naman siyang ibang sinabi. Pero mukhang may ibig ipahiwatig. Basta umiwas daw tayo kay Manang Amelia." "Ha? Baka may away ang dalawa na yan." "Oo nga no." Maraming haka-haka sa aming isip noon. Akala namin masama ang ugali ng matanda. Kaya niya kami pinapaiwas. Pero sinabihan ko ang aking asawa na bukas, balikan niya ang tendera at tanungin ulit. Pilitin mo magsalita kung bakit pinapaiwas tayo kay Manang Amelia. Mabait naman sa atin yun. "Sige, tatanungin ko bukas." Kinabukasan nga, Sir Alex, binalikan ni Miriam si Aling Gina at tinanong. Nagsenyas daw ito sa kanya na huwag magbanggit ng pangalan dahil baka marinig daw kami o ako na pinag-uusapan namin siya. "Sandali lang, kukuha lang ako ng papel at lapis. Halika sa loob ng bahay." Pinapasok ang asawa ko, Sir Alex, kasama ang bata. Doon, isinulat ni Aling Gina sa papel ang dahilan kung bakit pinapaiwas ako o kami ng mag-ina ko sa matandang si Aling Amelia. Mag-iingat daw kami lalo na may anak kaming maliit sapagkat aswang daw ang matandang ito. Nagulat si Mrs. sa sinabi niya, kaya hindi siya agad nakaimik noon. Naisip ng aking asawa, gusto pa naman ni Manang Amelia na lumapit sa aming anak kaso ayaw ng anak namin kaya hindi nito nalalapitan. Natakot ang asawa ko sa sinabi ni Gina. Bandang hapon pag uwi ko, Sir Alex, sinabi ng asawa ko. Sagot ko naman, baka magkaaway ang dalawang yan kaya nagkakasiraan. Siguro nga no, hindi lang niya sinasabi. Pero halata sa mukha niya, parang galit na galit talaga siya sa matanda. Hayaan mo na lang yan, baka madamay ka pa. Sa aking sinabi sa asawa ko, ay hindi na lang ito pinansin yung babala ni Aling Gina. Kasi pakiwari niya, parang meron silang hindi pagkakaunawaan. Ganon din ako. Pansin ko rin kasi hindi bumibili si Manang Amelia sa tindahan na yon. Doon talaga siya sa kabila kahit malayo, nilalakad niya ito. Mabait naman kasi sa amin ang matanda. Hindi naman siya tsismosa, wala siyang kwentong paninira tungkol sa mga kapitbahay. Kaya hinayaan ko na lang sila. Basta kami ay namumuhay ng tahimik sa lugar. Bahala sila kung mahidwaan sila sa kanilang buhay. Sa sumunod na araw, sir, ay ginabi ako sa pag-uwi. Mga 8:00 pasado na yon. Pagdating ay sarado ang bahay namin. Akala ko tulog na si Mrs. gising pa pala. Ngunit nagtataka ako dahil sa unang katok ay hindi niya ako pinagbuksan. E di naisip ko naman na tulog na. Pinihit ko ngayon ang pihitan ng pintuan. Malagkit, parang may oil. Nang inamoy ko ito, sobrang langsa na hindi ko maintindihan ang baho. Tinawag ko na si Miriam dahil hindi niya ako pinagbuksan. Doon ko pa lamang narinig ang boses niya. Agad siyang nagsalita at binuksan ang pintuan. Bungad ko sa kanya. Pasensya ka na mahal, natagalan ako sa pag-uwi. Akala ko kasi nagtatampo. Halika, pumasok ka na agad. Sagot nito sa akin na halatang natatakot.
di nagtaka naman ako sa reaksyon niya kaya napahinto ako at napatanong. Bakit parang takot na takot ka? Kasi kanina may naririnig akong kumakaluskos dyan sa pintuan. Parang may kamay na hinimas ang pihitan. Sigurado ka? Oo. Kaya pala malagkit at mabaho. Teka, maghuhugas lang ako ng kamay sa kusina. Naghugas ako, sir. Ang tagal na wala nung amoy. Kumuha na rin ako ng tubig at sabon. Pagkatapos ay hinugasan ang pihitan ng aming pintuan. Nung nasa kwarto na kami ay nagkwento ang misis ko. Ayon sa kanya, bandang 6:00 ng gabi ay may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya pero isang beses lang at mahina. Akala raw niya ay ako. Buti na lang daw, hindi siya sumagot at nagbukas ng pinto kasi parang may kakaiba daw sa boses. Sumilip lang daw siya sa bintana. Narinig niyang parang may tumakbo. Wala siyang nakitang tao pero parang may anino. Sa unahan, nakita niya ang isang asong nakatayo na nakatingin sa kanya sa bintana. Sa mga narinig ko, ay medyo kinakabahan na rin ako para sa kaligtasan ng aking mag-ina pero hindi ako nagpapahalata kay Miriam dahil baka mas lalo itong matakot. Sabi ko na lang, baka dinilaan ng aso yung pihitan kaya mabaho. Imposible naman na dinilaan ng aso. Hindi naman pagkain yan, sagot niya sa akin. Hanggang sa mapunta na nga ang usapan namin sa kapitbahay. Nabanggit ko ang pangalan ni Manang Amelia kaya agad akong sinaway ni Mrs. Huwag mo siyang banggitin. Yan ang sinabi sa akin ni Aling Ginay. Aswang daw yun, maririnig ka. Ayaw daw nila na pinag-uusapan sila. Tumahimik na lang ako at natulog na kami sa kwarto. Sabi niya maglalagay daw siya ng bawang sa mga bintana. Kasi yun yung suggestion ni Aling Gina sa kanya na wala rin namang mga benta ng bawang, sibuyas at kung ano-ano pang sangkap sa tindahan nito kaya pumunta pa talaga sa palengke ang aking asawa para mamili. Kinabukasan, ayon naglagay na siya sa mga bintana, gilid ng pintuan, maging sa kanyang bulsa ay may mga bawang na pati sa bulsa ng aking anak. Yung bawang sa kanyang bulsa, sir, ay marami at kanyang dinurog talaga. Ang amoy, umaalingasaw talaga sa paligid. Magmula noon, Sir Alex, ay napansin namin na may kakaiba sa kilos ng matanda. Parang may naaamoy siya na mabaho kaya umiwas siya kay Miriam. Dito na kami unti-unting naghinala at nakukumbinsi. Ako na nag-aalala na sa aking mag-ina ay nagpabakod ako sa bakuran namin. Kawayan lang pero pinatulis ko talaga ang dulo kasi sa isip-isip ko matutusok ang aswang kung aakyat dito. Pero ang hindi ko naiisip, nakakalipad pala ang mga aswang. Tayang lumutang kaya wala rin. So eto na nga. Kinagabihan lang noon. Ginising ako ng aking asawa dahil nakita niyang parang may aninong dumaan sa labas gawa ng maliwanag ang buwan ng gabi na yon. Nakiramdam lang kami habang nakahiga. Ang anak naming maliit tulog na. Hindi nagtagal, Sir Alex, ay may narinig kaming angil sa labas ng bahay. Sa totoo lang, kapag nakatira kayo sa lugar na malalayo ang kapitbahay at may marinig kayo ng ganoong angil, talagang mangingilabot kayo. Aaminin ko, nanindig ang aking balahibo at nakaramdam ng takot nang marinig ko ang angil na yon na nasa tabi lang ng dingding ng aming bahay kung saan kami nakahiga. Nang dahil doon, Sir Alex, napatayo talaga ako at napalipat ng higaan ng wala sa oras. Nilipat namin ang anak ko. Lumayo kami sa bahagi na yon dahil baka bigla na lang may lumusot na kamay ng aswang. Nagdasal kami noon na wala naman. Nakatulog kami ng asawa ko mga 2:00 na ng madaling araw. Sa sumunod na gabi, parang nilindol ang bahay namin. Paano ba naman kasi? Bigla na lang may kumalabog sa bubong. Buti na lang at hindi nalusot sa loob dahil kung nagkataon ay baka kung ano na ang mangyari. Takot na takot ang aking asawa, maging ako. Kinakabahan ako sa mag-ina ko. Agad kong kinuha ang binili kong matalas na itak at tinutok sa bubong. Ilang sandali,
may lumundag at lumipad, sabay huni ng tik 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 tik. Sir Alex, sa tanang buhay ko po, sa probinsya lang ng asawa ko ako nakaranas ng ganitong kababalaghan. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala noon sa mga aswang. Pero nagbago dahil sa mga karanasan namin na ito. Pinahinga lang kami ng isang gabi noon. Sa sumunod na gabi gano'n na naman. Halos hindi kami patutulugin. Tinatakot talaga kami ng aswang. Paikot-ikot ito sa aming tahanan. Dumating na rin sa punto na kinakatok yung aming pintuan at ginagaya niya ang mga boses namin. Isang gabi, narinig talaga namin boses ni Manang Amelia. Siya yung umaangil sa labas, nananakot sa amin. Inaalala ko ang aking magina kaya dito na ako nakaramdam ng matinding galit at puot sa aking kalooban. Kasi inaalala kong magina ko kabago-bago pa lang namin sa lugar ginagano na kami ng aswang. Kaya minura ko talaga ito at binanggit ang pangalan. Ano bang kasalanan namin sa inyo, Manang Amelia? Bakit mo kami ginaganito? Pagkasabi ko ng ganon, bigla na lang may lumipad pagkatapos ay parang may tumawa ng matinis na boses. Babae. Kinabukasan sinugod ko talaga ang matanda sa bahay nito, Sir Alex. Di naman siguro ako mapapatay nito kako. Kung sakaling atakihin niya ako kasi may araw pa naman Pagdating doon, agad niya naman akong pinapasok. At ang tanong niya, bakit daw ako may dalang itak at saan daw ako pupunta? Sir Alex, nakita ko sa mukha ng matanda ang sinseridad. Yun bang parang walang muwang. Ngumiti pa nga siya at inaya pa niya ako na magkape. Ang nasagot ko na lang, nadala ko lang ang itak kasi ginamit ko sa harap ng aming bahay. Sagot niya, ay halika muna, magkape ka muna at nang mainitan niyang tiyan mo. Pero sa kabila ng kabutihan na ipinakita niya sa akin, Sir Alex, kasi inaalala ko talaga yung kapakanan ng magina ko Tinanong ko siya kung siya ba yung bumibisitang aswang sa amin tuwing gabi. Tumitig siya sa akin, malungkot pero ngumiti, pagkatapos ay nagsalita. Sabi niya, alam ko kung sino ang may pakana nito, yung may-ari ng tindahan. Alam mo may isang kapitbahay dito dati umalis. Katulad din ito, tinuro niya ako na ako raw ang aswang na gumagambala sa kanila. Sabihin ko sa iyo ang totoo, Ken. Kayo dapat ang mag-ingat sa babae na yan dahil siya ang tunay na aswang. Meron umatake sa akin dito noon, isang aswang na babae na tamaan ko ng buntot pagi sa mukha. Nakita kong isang aswang siya ng babae. Sumigaw siya, umaray sa sakit bago tuluyang lumayas. Total siniraan niya ako. Sasabihin ko na rin sa iyo ang totoo. Ayaw kong lumala ang gulo namin kaya hindi na lang ako lumalapit dyan sa tindahan niya. Pero alam niyang may alam ako sa nangyari sa kanyang mukha. Kaya hindi rin nagpapakita yan sa akin. Pare-pareho kaming mga bagong salta rito noon. Ayaw ko sana ng gulo. Kaso ang mga aswang mahirap din talaga pagkatiwalaan. Sabi nila hindi nananalo. Pero iba yung kaibigan mo na yan, traidor. Kaya mag-iingat kayo. At sa totoo lang, hindi ako aswang. Oo, lumapit na ako noon sa mga kakilala kong albularyo. At meron akong gabay. Pero aswang hindi, wala. Hindi totoo yan. Isang pagsisinungaling para ako'y siraan. Sa aking narinig, ay talaga namang hindi ako nakahimik. Pinatunayan pa niya sa akin, Sir Alex, na hindi siya aswang. Kumuha siya ng asin na nakasilid sa garapon. At meron siyang buntot pagi na nakahanda sa bahay niya. Meron ding mga bawang pero hindi sa pagluluto dahil allergy umano siya sa bawang. Ngunit hindi ibig sabihin na aswang na agad. Sadyang umaatching lang daw siya kapag makaamoy ng dinurog na bawang. Nagulat talaga ako sa sinabi ng matanda. Parang matunaw ako sa hiya. Kaya hingi ako ng hingi ng tawad sa kanya at pasensya. Ang sagot niya naman, naintindihan niya ako kasi kasalanan ito ng isang aswang na nagkalat ng maling impormasyon. Gusto lang daw siyang siraan para makaganti.
Binigyan niya ako ng isang buntot pagi, Sir Alex. Total 2 naman yun. Magagamit ko raw kung sakaling babalik ang aswang sa bahay namin at sigurado babalik daw yun. Iahampas ko lang daw sa loob kapag bibisita. Matatakot daw ang aswang. Pinagabihan. Hindi nga nagkamali dahil bumisita na naman ang nilalang. Kaya agad kong sinunod ang sinabi ni Manang Amelia. Pero una, minura ko talaga ng malulutong na mura ang aswang na nasa bubong nun. At sinabing traidor ka, Gina. Ikaw lang pala ang aswang. Sabay hampas ng buntot pagi ng ilang beses. At sinabihan na kung matatamaan ka nitong buntot pagi ko, ay magiging 2 ang bakas ng mukha mo. Pagkasabi ko ng ganon, bigla na lang itong naglaho at magmula noon, Sir Alex. Hindi na nakikipagkwentuhan si Gina sa misis ko at wala na ring aswang na bumibisita sa bubong namin o sa bahay namin kada gabi. Nang dahil doon, ay mas lalo po kaming nakumbinsi na aswang talaga si Gina. Dahil bukod sa mga impormasyong nakalap namin tungkol kay Aling Gina, ay nalaman din po namin mag-asawa na magdadalawang buwang buntis na pala si Miriam noon. Hindi pa namin alam yon, Sir Alex, pero nasabi na yon ng aking asawa nung nagkwentuhan sila sa tindahan. Layuan daw si Manang Amelia kasi buntis ang asawa ko. Kaya pala pautal-utal nung sabihin ni Mrs. na hindi naman daw siya buntis. Siya pala ang tunay na aswang na naaamoy ang sanggol sa tiyan ng aking asawa. Isang aswang na may matinding galit sa kapitbahay na matanda, kaya sinisiraan niya ito. Bukod doon, nakita ko rin talaga ang malaking itim na guhit sa mukha ni Gina na bakas ng buntot paging hinampas sa kanya ni Manang Amelia. Itago niyo na lang ako sa pangalang Winston, nakatira sa Davao. Itong ikukwento ko ay tungkol sa karanasan namin ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Mike. Nangyari ito nang magkamali kami ng dinaanan, isang road trip at napadpad sa isang daan na muntik kumitil sa aming buhay. Isang road trip na nagdala sa amin sa muntikang kapahamakan. Taong 1996, kakalipat pa lang namin sa Davao mula sa Bohol. Naging kaibigan ko si Mike na tulad namin ay bagong lipat lang din sa lugar na iyon at mula naman sila sa Maynila. Lagi kaming magkasama kasi parehong binata. Isang araw, inaya niya ako na mag-road trip nang sa gayon ay ma-familiarize daw namin ang mga lugar-lugar. Si Mike ay mahilig sa road trip. Lagi raw nila itong ginagawa nung nasa Maynila pa sila nakatira. Nagpaalam siya sa kanyang tatay. Ang sabi niya doon lang sa Davao pero napakalayo ng kanyang balak na puntahan. Ginamit namin ang kanilang sasakyan, yung luma na van. Bago pa sumapit ang araw na pinag-usapan namin ay nag-impake na kami ng mga gamit. O ano pre, handa ka na? Kahapon pa ako handa no? Mabuti kung ganun, bukas aalis tayo. Uy, halatang excited Maganda sana pare kung may kasama pa tayong iba no? Kaso tayo lang dalawang magkaibigan dito Palibhasa, pareho tayong baguhan lang dito sa Davao. Kaya nga Sumapit na nga ang araw na iyon, bumiyahe na kami. Nakarating kami sa bahaging Digos. Tuloy-tuloy papuntang Kidapawan ng North Cotabato. Ang balak namin iikot hanggang sa bukid nun. Pero bago yon, may dadaanan daw kami na isang resort na matatagpuan sa North Cotabato. Na kung magsalita ang aking kaibigan, akala mo sobrang kabisado. At habang nasa biyahe, Sir Alex, tinanong ko si Mike, Tol, kabisado mo ba talaga ang daan? Hindi, pero eto na yun. Naku, wala palang kasiguraduhan to. Mamaya papunta tayo sa lugar namin sa Visayas Kabirong wika ko pa sa kanya.
Relax ka lang Winston tol. Para ka namang hindi sanay. Teka, mahilig ka rin ba sa mga road trip gaya nito? Hindi. Wala naman kaming sasakyan doon sa amin eh. Kalabaw meron. Yun yung ginagamit namin doon sa bukid. Kaya naman pala ganyan ka mag-react eh. Okay lang maligaw tayo. Pwede naman tayong matulog dito sa van. Malaki kaya to. Sige, ikaw bahala dyan. Ito naman nagmamaneho eh. Masaya kami habang nasa biyahe Sir Alex. Napakaganda ng tanawin na aming nadadaanan. Nakarating kami sa isang kalsada na kahit tirik ang araw ay wala kaming nakikita na kahit na isang tao sa daan. Wika ni Mike. Alam mo tol, maganda talaga yung hindi pamilyar na lugar gaya nito. Mas excited. Wika niya. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako sa rutang dinadaanan namin noon. Kakaiba kasi, sobrang tahimik at walang kabahayan. Uy, bakit bigla kang natahimik dyan? Tanong niya sa akin kasi nakatitig lang ako noon sa magagandang tanawin sa labas. Masisira lang ang enjoyment kapag nasobrahan sa pag-alala. Hindi okay lang naman ako. Nanibago lang talaga sa lugar. Oo nga no, makakapalang kakahuyan dito. Kaganda naman, sabi niya. Binuksan na nga po namin ang mga bintana ng sasakyan para lang hapin ang sariwa at malamig na hangin sa labas. Narating namin ang parte na may manakanakang bahay, tindahan at karinderya. Tamang-tama mag-aalauna na ng hapon noon, kaya huminto kami at umorder na ng pagkain. At habang kumakain, sa amin nakatingin ang mga tao. Napapansin ko rin patingin-tingin din ng pasimple yung tindera na matanda. Seryoso ito at tila may gustong itanong. Matapos kumain ay nagpahinga muna kami at nanigarilyo. Paglabas nung natitirang mga customer doon, tumitingin talaga sila sa aming mga mukha. Maya-maya pa, tinanong kami nung tindera. Taga saan kayo mga iho? Taga Davao lang po. Marunong naman ako magbisaya at Ilonggo. Kasi ang mga tiyuhin ko sa Davao puro Bisaya eh. Pero si Mike, hindi pa masyadong marunong magbisaya kung kaya malalaman talaga na taga Luzon. Tagalog ka no? Tanong pa nung tindera. Opo manang. Bale, bago lang po kasi lumipat sa Davao. Wala pa isang taon. Kaya nga eh. Alam ko sa tono ng pananalita mo, iho. Opo, manang. Saan pala ang tungo ninyong dalawa? Papunta kami ng North Cotabato po. Sa isang resort doon. Nakapunta na ba kayo roon? Bale, first time pa po mangyari ito, manang. Ang layo-layo pa nun. Sigurado gagabihin kayo. Talaga po? O hindi, tara na siguro Winston para hindi tayo magabihan. Pag-aaya pa ng kaibigan ko para hindi raw kami magabihan sa daan Sir Alex. Sumagot naman ang tindera at sinabing huwag kayo magpapagabi sa daan at mag-iingat lagi. Kung may magbibigay ng payo, sundin daw namin. Sige po manang, salamat po sa payo ninyo. Umalis na kami Sir Alex. Habang nasa biyahe, talaga namang nakatulog ako. Ginulat ako ni Mike. Uy, ano ka ba naman? Huwag mo naman akong tulugan. Baka mamaya magising na lang tayong dalawa. Tumatagos na. Ay, sorry tol. Ang sarap mo kasi magmaneho eh. Oo talaga. Sige nga, ikaw naman dito at ako naman dyan matutulog. Ako wag. Kung ayaw mo, dumiretso talaga tayo dyan sa mga bangin. Pagbibiro ko pa kay Mike. Bandang 3:00 pasado ng hapon Sir Alex, may nadaanan kaming hilera ng mga munting tindahan sa tabi ng kalsada. Pumuusok, may nakita kaming may mga kape at mayroong nagbibenta ng mga bibengka kaya huminto kami at umorder. Nagugutom na rin kasi kami noon sa layo ba naman ng aming binyahe. Habang kumakain at nagkakape, kapansin-pansin yung matandang lalaking tindero na patingin-tingin ito sa aming dalawa. Ang nasa utak ko agad noon, iniisip niya siguro dayo kami kasi Tagalog si Mike.
Nakikinig lang yung matanda sa aming usapan dalawa, pero pasimple lang, hindi siya nagpapahalata. Nagtatanong kasi ako noon kung gaano pa kalayo ang patutunguhan namin at kung tama ba ang dinadaanan. Kumbaga, wala talagang kasiguraduhan kasi hindi namin kabisado ang lugar. Hanggang sa lumapit na nga si Tatang. Hindi kasi namin napansin, nakikinig lang pala siya. Sinabi niya, wag na raw kaming tutuloy sa daan na sinasabi namin. Pasensya na kayo kung narinig ko ang usapan ninyo mga iho ha. Huwag kayo dumaan sa lugar na ito. May isa pang daan patungo sa pupuntahan ninyo. Doon na lang kayo dumaan. Ganun po ba, Manong? Oo, pero kinakailangan yung bumalik at mas malayo yun. Babalik pa pala. Sagot ni Mike. Ayos lang po kami, Manong. Nagro-road trip din kasi kami. Nang sa gayon ay may ideya kami sa mga lugar-lugar at sa kalsada na madadaanan namin. Pagbalik namin, Manong, siguro doon naman kami dadaan sa sinasabi mo. Nako mga iho. Alam ko hindi kayo kabisado sa lugar, lalo na ikaw. Tagalog ka, di ba? Opo, Manong. Gawin niyo ang mga hilig ninyong gawin, pero huwag dito. Mapapahamak lang kayo. Bumalik na kayo at humanap ng ibang daanan. Huwag dyan. Delikado dyan. Mapapahamak? Delikado? Bakit naman po? May mga rebelde po ba? Ganito kasi yan mga anak. Itong daanan na ito, may madadaanan kayo na lugar ng mga sinasabing aswang. Narinig ko lang yan pero totoo yun. Magagalit daw sila kapag nagambala ang kanilang teritoryo. Umapatay daw talaga ang mga yun. Isang baryo sila dyan. Pwera na lang kung taga rito siguro kayo kasi malalaman nila yun. Nagkatinginan kami ng aking kaibigan Sir Alex at parehong muntik mabuga ang kapeng hinihigop namin noon dahil sa sinabi ng matanda. Ang pumasok sa isip naming dalawa, baka may diferensya siya sa pag-iisip kaya kung ano-ano ang sinasabi. At para tumahimik na ito, tumango na lang kami sa kanya bilang pagsasang-ayon. Dali-dali na namin inubos ang aming kape at nagpaalam na sa kanya. Pero imbis na sundin ang babala nito na bumalik na lang, pagkasakay namin ng sasakyan ay dumiretso po kami, Sir Alex. Nakita ko pang umiling na lamang ang matanda habang nakatingin sa aming direksyon. Ano ba yung sinasabi niya? Halimaw? Ewan ko dun. Siraulo yata. Nagtatawanan pa kami ng aking kaibigan. Nasa isip namin dalawa, baka may sira talaga sa utak yung matanda kaya kung ano-ano na lang pinagsasabi. Bandang mga 4:00, narating namin ang isang napakatahimik na daanan. Puro kakahuyan ang makikita at malalawak na kanyugan. Nang mga sandali na yan, pareho na kaming tahimik ng Tagalog kong kaibigan habang binabaybay ang tahimik ding daan. Kung kanina may mga ilan-ilan pang bahay kaming nadadaanan. Ngayon ay wala na talaga. Puro malalaking puno na lang na nagsisitaasan ang nasa gilid ng aming dinadaanan. May mga parte pa na lagpas tao ang mga halaman. Hanggang sa makarating kami sa kalsada na hindi na simentado. Hindi naman lubak-lubak pero maalikabok sobra. Tipong hindi mo makikita, Sir Alex, kung meron mang nakasunod sa iyo. Mula sa putol na simento ay sobrang layo na ng aming tinakbo. Malapit nang magdilim ng mga oras na yon pero patuloy lang sa pagmamaneho. Napansin ko, tila may bumabagabag sa isip ng kaibigan kong Tagalog. Namamawis na rin ito ng todo. Hanggang sa nakasagasa ito ng malaking bato sa daan na tumalsik sa ilalim kaya nagkaroon ng malakas na pagkalabog. Dali-dali naman siyang pumreno. Hindi mo ba nakita yun, Tol? Tanong ko pa sa kanya. Hindi ko napansin eh. Mukhang may iniisip ka yatang malalim ah. Focus ka lang, Tol. Huwag mo masyadong isipin yung sinabi ng matanda. Ha? Hindi ko iniisip yun.
Sadyang hindi ko lang talaga napansin na may malaking bato sa daan. Pero aaminin ko, sa totoo lang Mike, pinakabahan din ako. Ewan ko, may kakaiba sa daan eh. Kanina pa tayong parang paikot-ikot lang dito eh. Bakit mo naman nasabi yun? Napansin ko lang, mukha kasing nadaanan na natin yung kubo kanina. Nakita ko na yun. Parang umulit lang. Sigurado ka? Baka guni-guni mo lang eh. Baka nga. Tara na nga, dumiretso na tayo. Nagpatuloy na kami, Sir Alex. Hanggang sa may nadaanan na naman kaming kubo. Agad kong tinuro kay Mike at ang sabi ko, yun yung parang kubo kanina, kamukhang kamukha talaga. Hindi siya nakasagot. Pero halata sa kanyang mukha na kinakabahan na rin talaga. Nang dahil doon, Sir Alex, agad-agad na kaming nagdesisyon na bumalik. Liliko na sana kami. Subalit napapreno bigla si Mike dahil may kumalabog. At may nakita umano siyang parang tumawid sa harap mismo ng aming sasakyan na nabundol niya. Naayon sa kanya, parang isang itim na figurang tao na anino na payukong tumatakbo. Pero ako noon, nadinig ko lang ang kalabog ngunit hindi ko nakita yung sinasabi niyang anino. Nabangga mo ba? Hindi naman siguro. Tingin ko baka hinampas niya yung sasakyan eh. Sandali nga, tingnan ko muna. Lalabas na sana ang aking kaibigan Sir Alex para tignan ang harapan ng sasakyan kung may bakas ba. Subalit dali-dali ko itong pinigilan pagkat meron akong nakitang isang lalaki. Napakarumi ng hitsura. Nakatayo sa tabi ng kalsada at sobrang talas ng titig nito sa amin na parabang naghihintay lang na lumabas kaming dalawa na anumang sandali ay susugod na. Nang dahil doon, hindi lumabas si Mike. Pinaatras niya ang sasakyan at nang makitang wala namang nakaharang, pinaharurot na niya ito. At yung matanda naman ay nakatitig lang sa amin na hindi gumagalaw. Sobrang bilis na ng pagpapatakbo ni Mike. Mabuti na lang at hindi lubak ang kalsada. Nakaramdam na kami ng takot dalawa, lalo na. Kahit malayo na ang tinakbo namin ay hindi pa rin namin nararating yung sementadong kalsada. Palubog na ang araw. Nakikita na rin namin ang malaking buwan. Palingon-lingon ako noon, takot na takot. Maya-maya pa ay pareho kaming napamura nang makita namin na may 3 taong marumi rin ang kasuotan katulad nung isa na nasa tabi rin ng kalsada. Nakatayo lang sila at nakatitig sa amin ni Mike. Tol, mukhang delikado na yata tayo rito ah. Bumalik ba tayo sa dinaanan natin kanina? Tanong pa ni Mike sa akin. Hindi ko alam eh. Ngunit batid ko na parang kanina pa tayong paikot-ikot lang dito. Basta Mike, wag kang hihinto ha. Wag mong bubuksan ang bintana. Oo. Sagot niya sa akin. Grabe na ang kaba naming dalawa nun. Namayani ang takot at kaba sa loob ng sasakyan. Butil-butil na ang pawis naming dalawa. Umaasang marating din namin ang tamang daan. Subalit, tila paikot-ikot lang talaga kami. Dumidilim na ang paligid. Malakas ang pagpapatakbo ni Mike. Pagtingin ko sa likod, Sir Alex, nakita kong hinahabol na kami ng mga taong itim. Lahat sila nakaitim. Nasa mga 4 na tao ang mabilis na tumatakbo noon. Hindi pangkaraniwan dahil sobrang bilis ng takbo nila. Hanggang sa may narinig kaming kumalabog sa bubong. Hindi namin alam kung ano ito pero ang sigurado may nakapatong sa taas.
Sa totoo lang, Sir Alex, halos lahat ng santo tinawag ko na nun. Nagdasal na rin ako. At bigla na lang sumagi sa aking isipan ang sinabi ng aking lolo sa dati naming tinitirhan. Kapag daw parang paikot-ikot sa lugar, ililigaw ka na raw nun. Baliktarin lang daw ang mga damit at sabayan ng pagdadasal. Dali-dali kong ginawa yun, Sir Alex. Anong ginagawa mo, tol? Tanong pa ni Mike na sobrang kinakabahan na habang nagmamaneho. Sagot ko naman sa kanya. Baliktarin mo rin ang damit mo, Mike. Pero bakit? Basta, baliktarin mo pero mag-iingat ka sa manubela. Sige. Pagkatapos kong baliktarin ng aking damit ay si Mike naman pero inaalalayan ko na lang siya sa manubela hanggang sa tuluyan niya nga itong nabaliktad. Pagtingin ko sa likod, sa di maunawaan na dahilan ay wala na ang mga itim na taong humahabol sa amin. Ang nakikita ko na lang ay ang malaki at maliwanag na buwan na pumalit sa araw. Pati yung nasa bubong na nakapatong ay bigla rin pong naglaho. Ngunit wala pa rin po kaming tigil sa pagpapaharurot ng sasakyan hanggang sa narating na nga namin ang sementadong kalsada, Sir Alex. Doon lamang kami medyo nakahinga ng maayos. Dahil alam na namin, malayo na kami sa lugar na may kung anong mga nilalang na humabol sa amin. Nadaanan namin yung kinapihan namin kanina at doon pa lamang kami nakahinto. Takang-taka ang matandang tindero kasi ang sasakyan namin punong-puno ng makakapal na alikabok. Bumaba na kami, Sir Alex, at humingi ng tulong sa kanya. Pinapahinga niya kami kasi hingal na hingal. Pinainom niya kami ng tubig. Matapos makainom, ay napahagulgol na lamang si Mike sa pag-iyak sa nangyari pati na ako, sir. Hindi ko na rin mapigilang maiyak dahil akala namin mamamatay na kami ng aking kaibigan sa lugar na iyon. Kumuha ulit ng tubig yung matanda. Binulungan niya ng dasal at pinainom sa amin. Yun daw ay para mawala yung kaba namin sa aming dibdib. Ang sabi niya, matigas daw kasi ang mga ulo namin. Mabuti at nakaligtas pa raw kami kasi yung tinatahak namin na daan, gaya ng sabi niya kanina, ay may nanghahabol daw talaga na nilalang kapag ka nagambala. Mga aswang din daw ang mga yon, Sir Alex, na gumagamit ng itim na kapangyarihan upang maligaw ang gusto nilang biktima na nakabulabog sa kanila. Kalimitan na nabibiktima raw sa lugar na yon ay mga dayo na gaya namin na maingay sa kalsada. Maingay din kasi kami talaga noon, Sir Alex. Hindi ko itatanggi yon. Marami na umanong nawala sa lugar na yon. Marami ng dayo na matigas ang ulo gaya namin na hindi nakauwi sa kanilang mga tahanan, karamihan, mga grupo ng dayong kabataan. Maswerte pa raw kami pagkat nakauwi pa. Nang may masmasan ay agad na kaming pinauwi ng matanda, Sir Alex, at sinabihan na kailanman ay wag nang bumalik sa naturang lugar dahil markado na umano kami ng mga aswang na nakatira sa lugar na yon. Alam na raw nila ang amoy namin, kaya kung maaari, wag na talagang bumalik. Alam niyo, sir, abot hanggang langit ang pasasalamat namin ng kaibigan ko dahil nabuhay pa kami. Siguro, sir, kung hindi namin binaliktad ang aming mga damit noon, na kung hindi ko naalala ang mga turo ng aming lolo, malamang sa malamang, hindi na kami makabalik sa amin kasi nagpaikot-ikot lang talaga kami sa daanan na yon. Napayakap na lamang kami sa isa't isa ng aking kaibigan. Nangako na hindi na kami uulit at kapag may magbibigay ng payo, dapat sundin talaga. Sobrang pasalamat talaga namin sa Panginoon pagkat dininig niya ang dasal namin dalawa. Siguro
May purpose pa kami dito sa mundo kaya nabuhay pa. So ayun na nga po sir. Sa labis na pagod naming dalawa noon, nakatulog po kami sa gas station hanggang alas 4 ng madaling araw. Na kung hindi pa kinatok ng pump boy, hindi pa kami magigising ni Mike, dala na rin ng sobrang kaba at takot na aming nadarama. Buti na lang nakapula yung pump boy dahil kung nakaitim yun sigurado mapapasigaw na naman kami noon sa takot. Dahil maging nung nakatulog kami sir, kahit sa panaginip ay naroon pa rin, hinahabol kami ng mga taong nakaitim. Sa totoo lang, unang beses ko pa nga no na sumama sa aking kaibigan na mag-road trip. Ganun pa ang nangyari. Mula nun Sir Alex, hindi na talaga kami nagro-road trip, lalo na kapag hindi kabisado ang daan. Sa takot na baka isang araw, tuluyan na kaming pagpiestahan sa lugar ng mga aswang. Ako si Andrew, di ko totoong pangalan, taga Mindanao. Ibabahagi ko lang ang karanasan namin sa Dueñas, Iloilo, lugar ng aking pinsan. Ang tatay niya at tatay ko ay magkapatid, taga Zamboanga kami pero nakapangasawa si Tio Boy ng taga Dueñas kaya doon sila naninirahan. At siya nga pala, hindi totoo ang mga pangalang mabanggit sa kwento. Gawa ng sekreto po sana ang karanasang ito sa pamilya namin at iilang kaibigan. Pero ngayon, malalaman nyo na rin dahil gusto ko ring marinig ng iba. Baka sakali, may makarelate na kaanak ng mga aswang na nakalaban nila Tio. Nang mga panahong mangyari ito, nakabakasyon ako kina Tio Boy. Doon ako nakaranas ng iba't ibang kababalaghan na hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Na maging ako noon Sir Alex ay hindi po naniniwala lalo na sa mga sinasabing aswang. Pero dahil nakaranas ako, para sa akin sila ay tunay at hinding-hindi namin malilimutan ang experience na ito. Taong 1985, 15 anyos pa lamang ako ng mga panahon na yon. Sumama ako sa aking pinsan. Nagsasaka kami sa lugar nila sa Dueñas. Tuwing hapon, naglalaro kami ng basketball. Minsan naman, dadayo kami sa kabilang barangay upang maghanap ng kalaro. Isang araw, nagkayayaan kaming magkaibigan na dumayo sa isang barangay doon dahil papalapit na ang pesta at 3 kami noon. Ako, si Michael at pinsan kong si Tikyong na anak ni Tio Boy. Ngunit pagdating namin doon, tahimik lang, walang ibang naglalaro. So ang nangyari, kami-kami na lang ang nagbabasketball doon. Bandang mga alas 4 ng hapon, nagpasya na kaming umuwi. Malayo pa kasi ang lalakari namin. Na sa aking pagkakatansya, mga alas 6 na ng gabi makakarating sa aming baryo. Habang naglalakad, nagdidribble-dribble ako ng bola sa kalsada. Tahimik doon, walang katao-tao. Nang bigla na lamang inagaw ni Tikyong ang bola, kaya tumalsik ito sa mukha ng matandang nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang ipinagtataka lang namin noon, hindi naman namin ito nakita na nakatayo doon kanina. Pero siguro, hindi lang namin napansin ang kanyang pagdating. Tinamaan siya sa mukha pero walang reaksyon. Kaagad naman kaming humingi ng pasensya sa kanya pero galit na galit ang matanda. Kung ano-ano ang pinagsasabi nitong pagmumura at may mga binibigkas pang salita na kung hindi ako nagkakamali ay parang Latin na mga orasyon na hindi namin maintindihan. Yun bang, parang inoorasyonan niya kami, Sir Alex. Kaya nagalit ang pinsan kong si Tikyong. Nainis siya kasi nga, hindi naman sinasadya ang nangyari.
"Wag naman po kayong magganyan sa amin ay," sabi niya. "Hindi naman po yun sinasadya. Hindi naman po kasi intensyon na makasakit sa inyo. At saka mahina lang naman po yun. At ganyan ka talaga mag-react para mo kaming kinukulam niya na. Nagbibigkas ka ng mga salitang hindi namin maintindihan." Agad ko naman inawat ang aking pinsan kasi matanda na yung kinakausap niya o pinapagalitan na. Nakinig naman siya at nagpatuloy na kami sa paglalakad. At habang papalayo, nang minsan ko pong lingunin ang matanda na yan, ay napansin kong sobrang talas ng titig niya sa pinsan kong si Tikyong at hindi siya kumukurap. Halatang halata sa mukha niya, galit na galit. Agad naman akong umiwas ng tingin sa kanya. Hinayaan ko na lang at dumiretso na kami. Pagdating sa amin, napag-usapan namin ang nangyari. Narinig kami ng tatay ni Tikyong kaya nagtanong ito. "Hindi naman po namin sinasadya yun, tay. Kasi bigla na lang siyang sumulpot doon. Di ba, insan?" "Oo nga po, tiyo eh." "Anong itsura ng matanda?" "Nasa mga 60 anyos na ang edad niya, tiyo. Puti na ang kanyang buhok hanggang bewang ang haba. Payat siya at nakakatakot yung mata niya. Yun pong hindi kumukurap. Para talagang kakain ng tao eh. Mahina lang naman po yung bola na tumama sa kanyang mukha." Pagkarinig ng kanyang tatay, napabuntong hininga ito at sinabing, "Kayo kasi, dayo kayo ng dayo. May basketbola naman dyan sa malapit. Tuloy nakatama kayo ng... Sana lang tao yun. Paano na lang kung aswang?" "Kilala niyo po ba tayong matanda?" tanong pa ng aking pinsan. Base sa pagkakalarawan ko, mukhang kilala ko yan sa mukha. Mag-iingat kayo sa lugar na yon dahil maging ako, hindi ko nakikilala ng lubusan ng mga tao doon. May mga sabi-sabi, mga aswang ang nakatira roon." "Ganun po ba, tiyo? Totoo pala po ang aswang?" "Oo, Andrew. Iba ang lugar dito kaysa sa lugar natin sa Zamboanga. Meron din namang aswang doon sa atin pero takot sila sa bala. May alam din kasi ang mga tao sa atin. Dito, malaya sila. Iba dito kaysa sa lugar natin." Seryosong wika ni Tio Boy. "Hala ka, Tikyong. Kita mo naman sobrang talas ng titig nun sa'yo. Aaswangin ka noon." Pabirong wika ko sa aking pinsan habang pangisi-ngisi kasi hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Pero sinaway ako ng aking tiyahin at sinabing huwag kong gagawin yung magngisi-ngisi sa harap ng ibang tao lalo na kapag hindi ko kilala. Lalo na kung kami dumadayo kasi hindi namin alam na ang kinakausap namin ay aswang na pala. Kaya mag-iingat daw. Sumagot naman ng aking pinsan at sinabing, "Sus, ako patakutin niya. Di ako takot sa ganyan, no? Lumaki na lang ako rito. Puro kwento lang naman yan sila." Agad naman siyang sinaway ng kanyang nanay. Pagkatapos ay pinagalitan. "Itong pinsan ko kasi na ito, Sir Alex, loko-loko rin kung minsan. Pero totoong matapang siya. Sa katunayan nga, hindi siya takot mag-isa lang sa kubo na matulog. Yung kubo namin malayo po yun, sir, doon po sa uma." 5:00 ng hapon ay gumawi na kami papunta sa uma. Si Tikyong, ako at si Michael. Ang uma nila ay dikit lang sa uma nila Tikyong pero malayo ang agwat ng mga kubo. Si Michael doon siya natutulog minsan sa kubo namin. Sa uma ay madilim kapag walang buwan dahil wala pong kuryente. Ang ilaw namin doon ay lampara lamang. Kung minsan wala talaga kapag walang pambili ng gaas. So ayun na nga po. Patapos na kaming kumain ng hapunan noon nang bigla na lang tumakbo paikot-ikot ang kalabaw. Sa kanyang pinagtalian na para bang may kinatatakutan ito. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumuhod. Ang aso naman, pumasok ito sa kwarto namin habang umiiyak at nagkubli sa silong. Sa totoo lang, matapang ang aso na yon kaya nagtaka kami at nagulat kung bakit bigla na lang nabahag ang buntot nito.
Lalabas na sana kami, Sir Alex, para tignan ang kalabaw sa unahan. Nang bigla na lang may lumagapak sa yerong bubong ng kubo namin. Ilalarawan ko lang. Yung kubo ay may extension sa gilid nito na nagsisilbing kusina at kainan namin. Bukas lang po yun, walang dingding. Doon po sa extension ng bubong may lumagapak. Sa sobrang bigat, nasira yon kaya dumiretso sa lupa ang mga yero, pero ang pinagtataka namin wala kaming nakitang kung ano na nagpabagsak sa mga yero. Subalit napatakbo talaga kaming tatlo sa loob ng kwarto noon. Dahil biglaan ang lakas pa ng ingay. Akala namin kung ano na. Akala namin tinamaan na kami ng kidlat Hindi pala. Ilang minuto ay lumabas kami. Nakatayo na ang kalabaw at ang aso ay patingin-tingin sa labas. Nang tignan namin, nayupi talaga yung yero na parang binagsakan ng malaking bato. Ang daming naiisip namin noon. Baka binato kami o pinagtripan ng kung sino. Pero napaka-imposible. Ganun talaga ang sira. Ang lawak ako. Tanggal talaga ang buong extension. At kung bulalakaw naman, siguro wasak pati kaluluwa naming tatlo. Pagbibiro ko pa sa kanila. Pero sa totoo lang, kinabahan kami sa lakas ba naman ng tunog na yon. Hindi namin naisip na aswang yon, Sir Alex, kasi walang palatandaan at walang bakas. Ni anino pagkabagsak, wala talaga kaming nakita. Kinabukasan, kinuwento namin kay Tiyo. Binalikan ang kubo, ang sabi niya, baka aswang daw. Baka nagalit daw dahil tinamaan namin ng bola. So ang tinutukoy niya ay yung matanda sa kabilang baryo. Pero kung aswang yon, dapat may huni, pero wala Sumagot naman yung kapitbahay namin. Baka pinalo raw kami ng kapre kasi may nakatirang kapre sa may puno ng rimas, pero malayo po yun. Sumagot naman si Tia at sabing baka nahulugan lang ng nyog. May nyug doon pero distansya konti sa kubo. At nung hinanap namin kung may nyug ba talagang nahulog, wala rin po talaga kaming nakitang nyog sa paligid na nagpabagsak sa buong extension ng kubo namin. Dahil sa pangyayari, takang-taka talaga kaming lahat. Sari-sari ang opinyon, ngunit ayon kay Tiyo Boy ay aswang daw talaga yun. Maaaring tinakot lang daw kami kasi nagkasala. Sumang-ayon naman ng nanay niya at sinabing marami na rin ganoong insidente dati. Kapag daw tatalon ang aswang sa bubong, nananakot lang daw yan. Dahil sa pangyayari, mga 1 linggo din kaming hindi natulog doon. At mula noon, kapag nandoon kami sa uma ay katabi talaga namin ng itak at may mga asin pa sa dingding. Hindi naman naulit ang pangyayari kaya nasabi naming tinakot lang siguro kami kung aswang man yun. Isang gabi, Sir Alex, sumakit ang aking ngipin. Hindi ako nakatulog ng maayos noon. Kinabukasan ng hapon, si Tikyong lang at si Michael ang dumayo sa kabilang barangay para magbasketball. Kalimitan, Sabado po talaga ng hapon kami dumadayo. Pero ang pagdayo na yon na ang sadya ay simpleng kasiyahan lamang sana, ay dito pala magsisimula ang kalbaryo. Pag-uwi ng dalawa, Sir Alex, sinabi nila na may nakasuntukan si Tikyong na kalaro nila sa basketball. Sinuntok daw siya una sa tiyan kaya halos mawalan siya ng hangin. Malaki raw ang tao na yon, malaki ang kamao. Hindi naman nagpatinag si Tikyong. Nang mahimasmasan ay nakipagsuntukan talaga siya. O sige, 1-on-1 tayo. Sa galit ni Tikyong, parang hindi na raw siya tinatablan hanggang sa yung nasuntok niya po, Sir Alex, nahimatay bigla ng tamaan ng kanyang kamao sa ulo. Etong pinsan ko kasi na ito, Sir Alex, mabigat din talaga ang kamao gawa ng batak sa mabibigat na trabaho. Ang resulta, ilang minuto nakatulog ang kalaban. Nagising naman ito at naawat na sila. Matapos nun umuwi na, nagsiuwian na rin yung mga iba pa. Habang naglalakad sa kalsada,
Sinabi nung isang lalaki na apo raw ng bantog na aswang yung nakasuntukan ni Tikyong. Ang tinutukoy niyang bantog na aswang ay yung mismong natamaan namin ng bola sa mukha na matanda. Hindi nga nagkamali ang tiyuhin ko. Aswang nga pala talaga yung matanda na yon dahil bantog sa lugar na iyon. Pinayuhan kami na wag na lamang bumalik doon kasi baka harangan kami sa daan. Napatango na lamang kaming tatlo at dali-dali nang umuwi. Sa mga sumunod na araw, Sir Alex, nabalitaan na lang namin na namatay yung binata na nakasuntukan ni Tikyong. Ang sabi, nabagok daw ang ulo, yung utak niya. Parang dumugo raw sa loob. Pinuntahan si Tikyong ng mga magulang nito at sinisi. Nagkumprontahan sila, Sir Alex. Kakasuhan daw hanggang sa nagkabaranggayan. Pinababayad sina Tikyong ngunit hindi sila pumayag na ganon kalaki ang ipapabayad. Gawa ng hikahos din sa buhay. Minsan nga walang pambili ng gaas sa kadahilan ng pagsasaka lang din ng hanap buhay. Ang ending, konting pera lang talaga ang naiabot. May isang dahilan din ang mga magulang ni Tikyong. Pagkat yung nakasuntukan ng aking pinsan ay dati na raw yun na may sakit na bigla na lang daw nahihimatay ng walang dahilan. Ang nangyari, parang natuluyan daw dahil sa suntok ni Tikyong. Ang dinadahilan naman ng aking pinsan, hindi naman siya ang unang nanakit kundi yung tao na yon. Pero kung alam niya lang daw na ganon ang mangyayari, hindi na lang daw sana niya pinatamaan sa ulo, sa tiyan na lang din. Kaso nangyari na Kaya mula noon ay nag-iingat si Tikyong lalo pat usap-usapan sa lugar na yon na mga lahing aswang ang nakaaway ni Tikyong. Ilang buwan din ang pinsan ko noon na hindi dumadayo para lang makipaglaro ng basketball. At bahay lang talaga kami. Lumipas ang halos isang taon. Parang nakalimutan na ng bawat panig ang pangyayari na iyon. Pero si Tikyong nakatatak na talaga sa kanyang isip. Kaya ni minsan hindi na talaga siya dumadayo sa kabilang baryo. Sumapit ang tag-ulan. Isang araw, mag-isang nagtungo si Tikyong sa kanilang uma. Doon daw siya matutulog kasi maaga pa sa susunod na araw gawa ng magpapaararo sila sa may papuntang sapa para pagtamnan ng mais. Ang sabi ko sa kanya ay bukas na lang ako ng umaga dahil hindi maganda ang aking pakiramdam. Nilalagnat ako dahil sa sakit ng aking ngipin. Ang sagot niya sa akin, "O sige, daanan ko na lang si Michael, baka sasama yun. Kung wala, hindi ako lang mag-isa. Basta bukas pag okay ka na, sumunod ka sa uma." "Sige yung," sagot ko sa kanya. Kinagabihan noon, nawala naman ang sakit ng ngipin ko. Pinatakan lang ng tiyahin ko ng katas ng halaman ang aking mata. So maaga pa akong nagtungo sa uma para tulungan ang aking pinsan. Ngunit pagdating ko sa payag, wala ang pinsan ko roon. Ang kalabaw lang ang nadatnan ko na kumakain ng tanim kasi hindi nakatali. Nagtaka naman ako kung bakit hindi itinali kaya agad kong kinuha bago pa maubos ang mga tanim nila tiyo. Hinanap ko ngayon si Tikyong ngunit hindi ko po siya nakita. Nakaramdam ako ng hindi maganda ng mga sandali na yon. Kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Dali-dali akong bumalik sa bahay at sinabi sa aking tiyuhin na nawawala si Tikyong. Sagot naman ni Tio Boy, "Ngayon ka pa minsan doon yan sa kabilang bukid natutulog sa kaibigan niya, kina Michael. Uuwi rin yun mamaya." "Pero kasi Tio, yung kalabaw hindi nakatali Tinatali yun ni Tikyong bago siya umaalis, di ba?" "Baka nakawala lang. Balikan mo nga roon, baka nandoon na yun." Sige po Tio." Agad akong bumalik sa payag. Pagdating doon ay wala siya. Hinintay ko na lamang ito, nagkape pa ako habang hinihintay siya sa duyan. Ngunit magtatanghali na lang, Sir Alex, ay wala pa siya kaya nagpasya na akong bumalik sa bahay nila. Noong malapit na ako,
Nakasalubong ko si Michael kaya tinanong ko siya. Tol Michael, magkasama ba kayo ni Tikyong? Hindi. Akala ko kasi kayo ang magkasama eh. Hindi nasa bahay lang ako. Nagpapahinga. Wala naman kasi akong gagawin sa bukid. Hala, akala namin ni Tiyo magkasama kayo eh. Bakit? Ano pala nangyari? Nawawala siya eh. Kanina pa kami naghihintay. Sumama si Michael sa akin papunta kina Tiyo. Doon ay nag-alala na ang lahat kasi hindi naman pala sila magkasama. Wala naman kaming ibang kaibigan doon kaya nagtataka kami saan nagtungo ang pinsan ko. Sama-sama kaming bumalik sa Sir Alex. Kasama na ang mga magulang ni Tiyo at ilang kamag-anak. Una po naming tinungo ay ang sapa. Malayo pa lang. Nakakaamoy kami ng malangsa. Parang dugo ng kung ano na sumasabay sa hangin. Kinakabahan na kaming lahat. Hanggang sa mayroon kaming nakitang isang kamay na nakataas. Laking gulat na lang naming lahat pagdating sa bahagi kung saan tinatali ang kalabaw para makaligo. May taong nakahiga sa putikana. At habang papalapit, kinukutuban na kami ng masama. Agad na kaming tumakbo papunta sa gawing yon. At yun na nga. Tumambad sa amin ang kalunos-lunos na katawan ni Tikyong. Sobrang nakakaawa lang Sir Alex dahil nakabuka ang kanyang mata na parang nasaktan talaga siya ng lubusan. Sa posisyon niya, parang lumaban siya. Nakataas ang isang kamay niya na para bang ginawa niyang panangga. Hindi makatao ang ginawa. Butas na ang kanyang tiyan na parang niluray-luray gamit ang matalas na bagay. Ang ibang parte ng lamang loob nagkalat pa sa tabi at ang kanyang itak ay natagpuan sa di kalayuan. Pinatay ang pinsan ko ayon pa kay Tiyo at hindi normal na tao ang gumawa kundi isang aswang. Wala siyang ibang pinaghinalaan agad kundi yung pamilyang nakaaway ng aking pinsan. Napahagulgol na lamang sa pag-iyak ang kanyang mga magulang. Napasigaw talaga si Tiyo at sabing, "Grabe, binalikan ka talaga Tikyong. Inuha talaga ang buhay mo." Matindi ang galit ng aking Tiyo. Base sa kalagayan naman ng aking pinsan, sobrang dami ng malalaking sugat sa katawan niya at binutas pa talaga ang tiyan. Mula mukha papunta sa paa, puro po malalalim na sugat ang makikita Sir Alex. Nasabi ko na lamang noon, kaya pala hindi nakatali ang kalabaw nang madatnan ko ito sa aming kubo. Ay dahil may nangyari na palang masama sa aking pinsan. Pinatay na pala siya nang sinasabi ni Tiyo Boy na aswang sa kabilang barangay. Kung sa galit lang Sir Alex, walang katumbas sabi pa ni Tiyo. Kahit may pinagdududahan, walang masisi dahil walang may nakakita sa nangyari kung kaya. Pilit na lamang na tinanggap ng buong pamilya. Pinapayuhan din kasi ng mga kamag-anak ni Tia si Tiyo. At yun na nga po, binurol na ang aking pinsan na si Tikyong. Maririnig ang mga bulungan ng mga tao. Binalikan daw talaga at pinatay ang aking pinsan gawa ng nakapatay siya. Kumbaga, buhay daw ang kinuha, buhay din ang kapalit. Hanggang sa maihatid siya sa huling hantungan. Sa libing. Narinig ng iilan ang bulong ng tatay ni Tikyong. Ipaghihiganti kita kahit sa anong paraan aking anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin lahat. At kahit anong mangyari, hindi ako titigil hanggat hindi ko mahanap ang gumawa sa iyo nito. Sobrang lungkot lang ng pangyayari. Ang dahil doon Sir Alex,
Nagpasya akong bumalik sa aming probinsya sa Zamboanga. Balik sa dating gawi. Kung hindi mo ako makikita sa construction, nandoon sa dagat sumasama sa mga kakilala para mangisda. Lumipas ang 1 taon. Bigla na lang dumating ang buong pamilya nila Tio. Ayon sa kanila, pansamantala ay doon na lang daw muna sila titira. Noong una, ang laging sinasabi nila sa aking mga magulang, nalulungkot lang daw sila kasi wala na si Tikyong kaya napagpasyahan nilang doon na lang muna manirahan. Ang lupa naman nila sa bukid, mga kamag-anak ni Tia ang nagsasaka. Ang nangyayari, dumadalaw lang si Tio at si Tia sa bahay nila sa Dueñas, paminsan-minsan sa 1 taon. Hanggang sa nalaman na lang namin ang buong katotohanan at dahilan kung bakit sila lumisan sa Dueñas, Sir Alex. Naginuman kasi sila noon at doon na lumabas mula mismo sa bunganga ni Tio Boy ang mga nangyari. Si Tio pala, Sir Alex, lumapit daw siya sa bantog na albularyo at nagpatulong sa kung anong pwedeng gawin sa mga aswang na pumatay sa kanyang anak. Binalikan nila yung pinangyarihan. Gamit ang lumang damit ni Tikyong na naiwan sa may ilog, nalaman na ang aswang na pumatay sa kanya ay yung mismong natamaan namin ng bola sa muka. 2 aswang ang gumawa, babae at lalaki, at mismo silang mag-asawa. Ayon pa sa kwento ni Tio Boy, nalaman niyang namatay na lang daw bigla yung 2 matanda na yon. Hindi sinabi sa kanya ng albularyo kung ano ang nangyari o siya ba ang may kagagawan. Ang sinabi lang sa kanya, at least natahimik na ang kaluluwa ni Tikyong. Ang nakakagulat pa, Sir Alex, pinatay daw ang mga ito sa loob mismo ng kubong tinutuluyan ng 2. Nasabi na lamang ni Tio, baka may mga alaga raw na mauutusan ng albularyo na kanyang nilapitan. Kaya pinatay din yung 2 mangtas na aswang na yon. Kung tutuusin, salot daw talaga ang 2 na yon hindi lang sa lugar, pati na sa mga karatig. Marami na umanong buntis ang napapahamak sa mga yon kaya marapat na rin daw na pagpahingahin na rin. Doon lamang natahimik si Tio Boy kasi alam niyang patay na ang 2 mangtas sa karatig lugar. Alam niya na tahimik na ang kaluluwa ng kanyang anak. Yun po ang dahilan kaya pansamantala silang umalis sa kanilang lugar at lumipat sa amin sa Zamboanga. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 5 taon din mahigit bago sila bumalik sa Dueñas. Napag-alaman din nila, Sir Alex. Umalis na rin yung buong angkan ng mga aswang. Ilang taon na ang nakakaraan simula nung namatay yung 2 bantog na mag-asawang matanda sa kabilang baryo. Matapos noon inaaya ako ni Tio na bumalik daw doon, Sir Alex, pero natakot talaga ako sa lugar nila. Doon ko lang po naranasan na totoo talaga ang mga aswang. Tunay sila. Pagkat kami mismo, nung naroon kami sa aswang talaga yung dumapo sa may extension ng kubo. Kaya nasira ng ganon. Bukod doon, marami rin talaga kaming mga naririnig na huni ng aswang sa lugar na yon. Kaya nung nakauwi ako sa Zamboanga, hindi na po talaga ako bumalik sa lugar ng aking tiyuhin sa Dueñas. At yun na po ang kwento natin para sa gabing ito, mga kaibigan. Bago tayo tuluyang magwakas, ay inaanyayahan ko po ang lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel na mag-subscribe na rin po kayo bilang suporta at para po updated kayo sa mga bago nating upload. Sa mga gustong laging ma-shoutout ang kanilang mga pangalan, pwede po kayong mag-join sa ating membership dito sa channel. Muli, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you all.